Pagpalang araw sa ating lahat mga lods at welcome back ulit sa panibagong episode ng ating adventure. Kasama ko ulit si Master Dave at si Puto at ang bangkero natin. Dadayo ulit sa malayong spot, kulang-kulang 2 oras ang biyahe. Tinanghali na kami kaya medyo mainit na ang sikat ng araw kaya lagay muna ng bubong. Punuin na rin ng tubig ang radiator para hindi mag-overheat ang makina. Nakaredy na rin ang ilahilang pamain, baka sakali lang na makayari. Kaya tara mga lods at samahan niyo ulit kami. Ito ang adventure natin na panibago. Let's go! Let's go! Start tayo. Alas 18. Panghali na. Banat tayo, banat. Play safe. Ayos. Ay, yun, nagasating ako ng kasira. Huli. Nang marating na namin ang spot, high tide pa kaya sinamantala na namin. Ito nga pala ang spot na tinatawag namin dito sa Bicol na Sabangan. Mababaw sa paligid pero sa bandang gitna ay napakalalim. Madalas kaming mag-hunt dito dahil palagi naman kami nakakayari na malalaki. Kaya habang lumalangoy papunta sa target na bahura, naglo-load na ako ng rubber para nakaredy na ang ating spear gun. Madalas kasi kapag hindi pa nabulabog, nasa mababaw lang sila. Sa tagpong ito, hindi nga ako nagkamali. Hindi pa ako nakakarating sa target na bahura. May nagpakita na kagad na grupo ng malalaki na isda. Habang nasa ibabaw ako at lumalangoy, napansin ko na sila sa ilalim. Kaya agad-agad ako dito na nag-drop. At ito ang inabutan ko. Napakarami nila pero nahirapan ako na itutok ang spear gun dahil sa lakas ng current. Itong isa na to ang nakalapit ng gusto kaya agad akong tumira. Na-fatal ang isda at halos hindi ito makagalaw. Pero nagkamali nga lang ako dito ng desisyon. Hindi ko sinugod kaagad. Kaya pa naman sana ng hininga. At ito ang sumunod na nangyari nang makaahon ako. Sabi ko na. Tanggal pa. Napansin ko kasi na hindi tumagos ang flapper pero hindi ko agad sinugod ang isda para mahawakan. Malaking sayang na mga lods dahil unang tira natin yon at hindi natin naiangat. Sa uri ng snapper na hindi nalalayo sa mangrove snapper pero iba nga lang ang kulay niya at tinatawag namin na black bass dito sa Bicol. Pangalawang drop at dali-dali kong inilo ng rubber dahil napansin ko na naandyan pa rin sila at mas lalong dumami. Hindi ako lumapat sa pinakababa dahil sila mismo ang sumusugod papunta dito sa mababaw. Malapit na sana yung isa hanggang sa magulat naman. At inayos ko ang pagkakalapat ko sa bahurang ito dahil medyo nakasubsob. Bumaba pa ako ng kaunti sa parting ito. At dito sinubukan ko ulit na palapitin sila. Ilang segundo pa nang makita ko sumusugod na naman sila. At pumili na ako ng mas malaki. Nakalapit ng gusto ang isang ito kaya ito ang sinubukan kong tirahin. Pero dahil nga sa malakas ang agos sa ilalim, parang sumasayaw ang spear gun ko. Napatas ng konti ang patama at napunit na naman. Malaki na sana yon sa unang natira ko kanina. Pero hindi na naman natin naiangat. Pangalawang isda na sana yon. Paldo na sana tayo doon mga lods. Ay, grabe. Pangalawa na. Punit na naman yung pangalawa. Mas malaki. Sa bandang unahan naman kung saan ko natira ang 2 isda na nakawala, muli akong sumubok dito. At sa unahan natanaw ko na ulit ang grupo nila. Isa na namang pagkakamali ang nangyari dito. Hindi ako nag-apura na tumira kagad. Kaya na sanang abutin yung isa. At huli na nang maalala ko na 2 bisis ko na nga pala silang nabulabog. Hindi na tuloy nakatira dito. Sayang naman. Sumunod na pagsisid at dito pa rin kung saan yung black bass kanina na nagpakita. Muli ako ditong susubok na baka sakali na naandyan pa sila. At sa ilang segundo nga nang makalapat, napansin ko na naman ang grupo nila. Tulad nga ng inasahan ko na hindi na ito lalapit pa ng gusto. At ayun na nga mga lods, kumaripas na papalayo. Nagantay na lang ako dito at baka sakali na may magpakita na ibang isda. At sa unahan napansin ko ang grupo ng mga surahan. At may nakita na ako na 2 barchik tribali at malalaki na.
Paabang na dito ang punteriya ko sa isdang ito dahil alam kong didiretso ng langoy pero nagkamali na naman. Sakto sa pagliko ng isda ang tama ng shafting natin kaya hindi ito inabot. 2 kilohin na sana ang bawat isa ng Barchik Trevally na yon pero hindi na naman natin nayari. Sumunod nga pala na paglapat sa bahurang ito, wala pa tayong nayari na isda mga lods. At dito naman sa nalapatan ko nga na bahura, maliliit pa ang unicorn pero ang dami nila dito. Sa bandang kaliwa naman ay may sweet lips akong napansin pero malayo ang distansya. Kaya dito sa unicorn ay pumili tayo ng mas malaki. May isa nga dito na nasa harapan at siguradong good size na kaya eto na lang. Pinalapit ko na nga pala ng gusto ang isdang ito para hindi na tayo sumablay. At tinamaan nga natin mga lods. Ito pa lang ang unang isda natin sa araw na ito. Isang blue spine unicorn. Good size na rin ito mga lods kaya pinitas ko na. 3 sunod kasi natira natin kanina, mga malalaki. Pero hindi pa sa atin ibinigay. Ganun talaga minsan ang spear fishing. Matapos ma-load ang rubber, may nagpakita kagad dito. 2 Trevally naman, naghahunt ng kanilang makakain at wala itong pakialam. Dali-dali akong bumulusok at ito yung tamang pagkakataon kaya nakayari tayo ng Trevally. Golden Trevally nga pala ang natira natin na to at ito yung pangalawang isda natin. Napakababaw lang kaya panalo mga lods at binigyan pa rin tayo. Kala ko double kill. Hindi naabot. Inabot yung isa. Thank you. Nag-on ako ng camera nang makalapat na nga ako sa bahura. At dito nga nang mapalingon ako sa bandang kanan, may bluefin na paparating pero malayo pa ang distansya. Ang buong akala ko ay wala itong kasama. Pero nang makabanti na ito, may nakasunod pala na isa at nagkamali na naman tayo dito mga lods. Sa bandang unahan may lungnos emperor naman at malalaki. Sumunod na yung bluefin Trevally. Pero nagantay pa rin ako dito ng ilang segundo at baka sakaling may lumapit pa. Pero sadyang malalayo ang distansya at hindi ko na sinundan, hindi ko na hinabol mga lods. Medyo alanganin na. Manipis ang swerte natin sa unang baba na ito. Hindi tayo dito nakayari ng maraming isda pero ang daming nagpakita. Kaya umahon na ako dito at plano ko ay pabalik na ng bangka. Pero habang papabalik ng bangka, nakayari pa nga ako ng isang surahan mga lods. Good size na rin. Sayang. Nakatatlong isda pa rin tayo dito. At hindi ko na nabidyoan yung surahan na isa. Mga tama oh. Mura lang ano. Mas 12.
Matapos kumain at makapagpahinga, ito ang sumunod na bahura na binabaan namin nila Bro Dave. Nagdrop ako dito para tingnan ang malalim na crack na ito. Baka sakali na naman ulit na may magpakitang malaki dito. Madalas kasi na pumapasok ang mga bluefin trevally o giant trevally sa mga ganitong crack. Pero wala akong napansin dito na malaki. Bukod sa surahan at snapper sa baba, ito na yung naging target natin. Good size na unicorn, walang iba kundi ito mga lods. Hindi ko sinayang yung pag-ilalim natin dito, medyo malalim kasi ang bahura. Kailangan may matangay tayo na isda, kahit pang ulaman lang. At ito nga ang blue spine unicorn. Next na pagsisid sa sumunod na bahura, muli ako ditong susubok. Madalang nga nagpapakita na malaki, palutide na kasi sa mga oras na ito. At nang makalapat na ako sa bahura, nagmasid ako sa parting baba. At may napansin kagad ako dito. Oriental sweet lips naman, at bukod dito ay wala nang iba, kaya ito na yung tinira natin. Good size na rin ang isdang ito, kaya ayos na rin mga lods. At dagdag na rin ito sa pang-ulam natin. Nang mailod ko ulit ang rubber, lumangoy na ako at sa mababaw na parte ng bahura ako dumaan. Pero hindi ko inaasahan na may malaking isda na magpapakita. Low tide kasi masyado. Kaya dito ay malayo pa, nagdrop na ako para makuha ko ang blind spot ng isda. At nang makalapit ako ng gusto, may mga maliliit na isda na nabulabog. Umangat na ang isda at nangusisa. Pero nakatutok ng espirga natin dito, kaya natira natin ng maganda. Buffalo Emperor nangihingain, kaya hindi ako napansin kaagad. Nakabawi tayo dito. Buong akala ko ay hindi na tayo makakayari ng malaki, pero binigyan pa rin. At eto mga lods, panalong panalo, napakababaw lang. Ang ulo. Panalo. Kaya tawid ko nagmamanglo dyan sa nakula. Hindi nagmamanglo. Nagtaon pa lang tayo. Yes. Ito
Yo. Nang maakyat ko ang 3 isda sa bangka, malayo ang nilangoy ko. Bala ko sanang puntahan ang tagusan sa malalim na parte. Pero sa di kalayuan, may napansin ako na grupo ng base drummer. Malayo pa ay sumisid na ako dito para ma-close ang gap. At habang numinipis naman ang distansya sa pagitan namin, may napansin ako, grupo rin ng Rainbow Runner na sumusunod. Libo siguro ang bilang ng base drummer na ito at malalaki na yan. Iilan na rin ang nabawas namin sa kanila dahil palagi sila sa spot na yan at ang pinakamalaki sa kanila ay abot ng 3 kilo. Pero sa ngayon ay hindi yan ang target natin at itong Rainbow Runner ang target natin dito. Sa tansya nyo mga lods, gaano kaya sila karami? Malilit lang sila tingnan sa camera pero ito nga na Rainbow Runner ay abot na halos ng 3 kilo. Libo-libo isda. Dami. Matapos kong masecure at maituog ang isdang ito, tinawag ko na rin ang bangka at lilipat kami ng ibang bahura. Ano na? Alas 3:19. Mapakita sa baba pa. Kan? Kaya sila utol, uragon. Sa nababa na bahura, hindi na ako lumayo kung saan nakaangkla ang bangka. Yung dalawa kong kasama ang dumistansya at ako ay nagpaiwan dito. Target ko dito ay base drummer. Ang dami nila sa parting ito ng bahura. Nasa pinakababa nga lang at inantay ko na. At hindi rin nagtagal, nagpakita na ang mga base drummer sa malapit na distansya. Tinira ko na ang isa rito. At ito ay nayari natin. May isda naman dito sa malapit kaya hindi na ako lumayo. Isa pa, pagod na rin ako sa kalalangoy kanina. Pandagdag na rin sa kita ang base drummer na ito. Panalo! Nang maikasa ang rubber, ito na ulit ang pangalawang drop ko dito. Same lang ng bahura kung saan ko natira yung isa. Pero hindi na ako lalapat sa mababaw at dito na ako sa may parting baba dahil nabulabog ko na kanina. Habang bumubulusok naman pababa, napansin ko ang isang ito.
At ito na yung target natin. Mga dark na base drummer, pero iisa lang ang price nito mga lods, 240 per kilo. Ang bawat isa ay halos 1 kilo na. Nakadalawa na tayo mga lods, kaya panalo na, di ba? Ayos. Pagkatapos ng dalawang isda, akyat na ulit tayo ng bangka at para makapagpahinga na. Pero hindi mahatak ang angkla, kaya kailangan natin sisirin para tanggalin ito sa pagkakasabit. Pambihira naman, dagdag pa sa pagod natin to mga lods. Alas 4:34. Ayan, taran mo. Tayo. Saglit pa ng 2 piraso. Oh. Woo! Nasa 500 pa ang bayad ito. Lalaki. Iyan. Tanganaan. Ay barakuda, may ano pa? Grouper. Grouper, malaki na. Panalo! Tira. Ay. Hoy, Timon. Hawak. Uy! Malaki na. Kailan ko yung maligimago. Yung maligimago. Ito, bukod mo. Yung wala na lapak. Bukod mo naman. Masurya mo. Yung araw mo ito, pinagungguman ng yelo. Ayan. Ito bago nakagungguman. Pinalang ko dapat. Nagprangita sa kuya. Nagtrasa pa ako. Puno na yan. Nagkarga pa lang baga. Uwi na kami, uwi na. Biyahe na kami pa uwi. Medyo malayo pa. Shoutout time! Unahin ko na nga pala yung hindi ko na shoutout sa nakarang upload ko. Shoutout sa mga masipag na driver ng Grand Tours dyan sa Calbayog, sa Katbalugan, sa Tacloban at sa Alin na rin. Shoutout sa inyong lahat dyan. Mag-ingat kayo lagi sa biyahe. Shoutout na rin kay Ronaldo Viola, Victor Balag, shoutout na rin sa'yo. At shoutout na rin kay Benedict Alipunga.
Shoutout na rin pala kay Erwin Malayan, watching from Naay Cavite. Shoutout sir dyan, Lods. Shoutout kay Lods Bobby Uyaw ng Lapu-Lapu City, Cebu. Shoutout kay Michael Camacho. At ganun din kay Alipunos. Shoutout na rin sa'yo. Shoutout na rin pala kay Dudoy Garing from Ruas City, Capiz. From Batasan Hills, Quezon City, Abiyog family. Shoutout sa inyong lahat dyan. At shoutout na rin kay Tricia Balaran. Shoutout na rin kay Bernabe Paitan ng Binangunan, Rizal. Nestor De La Rosa, always watching from Aba, Saudi Arabia. At ganun na rin kay Erwin Lamberte. Shoutout na rin sa'yo, Lods. Noel Hardin ng Taytay, Rizal. Shoutout na rin sa'yo. Shoutout kay Julien Pilaris at Pilaris family. Shoutout from Dubai. Shoutout kay Juber at kay Marge. Shoutout sa inyong dalawa dyan. Franz Kalimutan ng Libak Sultan Kudarat. Shoutout sa iyo. Ganun na rin kay Rinan Ligas, always watching in Saudi Arabia, sa Riyadh. Shoutout sa iyo dyan. Shoutout naman, Bung Machete Vlogs from Naay Cavite. Shoutout sa inyo dyan sa mga taga Naik. Esperato Labisures. Shoutout sa iyo. At sa Family Ballester sa Mauban, Quezon Province, shoutout po sa inyo. At ganun na rin kay Fridilin Balao, watching from Hong Kong. Shoutout po dyan sa Ruas Family ng Matungaw, Bulacan, Bulacan. Shoutout nga pala kay Director Arnel Angeles ng MD RRMO Manila. Shoutout po sa iyo. Shoutout kay Louis J. Siasiko from Kalinog, Iloilo. Rolly Ruiz ng Karamuan, shoutout sa iyo dyan. At shoutout na rin kay Abel Salva ng Caloocan City. Shoutout na rin pala kay Joel Lana Akaisa. Kataon to'y Fuji Edward ng Quezon Province, shoutout na rin sa inyo. Shoutout sa iyo Francis Carl Mamawag, watching from Paris, France. Ingat palagi dyan, Lods. At shoutout na rin kay Gian Elihorde. Shoutout kay Warren Cesar Dipad ng San Ramon Pito Diaz to Dubai. Shoutout sa iyo dyan, Lods. Shoutout Michael Uria. At sa iyong asawa, shoutout na rin Maria Uria from Artechi, Eastern Samar. Jack Reyes Jr., shoutout na rin sa iyo. At shoutout na rin sa Simborio family ng Tacloban, Leyte at Abuyog, Leyte. Shoutout sa inyong lahat. At ganun na rin pala kay Michael Camacho. Shoutout na rin. At shoutout na rin kay Art Bindiola from Bituon, Dumanjog, Cebu. Mag-ingat po kayo palagi. At God bless all.